Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Donel. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Bilisan mo na, Don. Sumunod ka na sa katayan. Marami pa tayong gagawin. Wika ni Mang Felizardo. Opo, hinahasa ko lang po tong mga itak para mamaya tuloy-tuloy na po yung pagtatrabaho natin. Tugon ni Donel, o mas kilala bilang Dondon. Marami-rami ang katay natin ngayon, lalo pat magpepiesta. Ayokong maunahan tayo sa palengke. Pag-uusap ng dalawa. Simula pagkabata, si Mang Felizardo na ang tumayong ama ni Donel. 5 taong gulang nang iwanan ng mga magulang sa pangalaga ng matanda. Simula noon, hindi na ito binalikan ng ina. Sa edad na 17, ipinagbuntis nito si Donel. Hindi ginusto ng dalaga ang nangyari. Pinili nitong iwanan ang bata sa tahanan ni Mang Felizardo. Inako ni Mang Felizardo ang responsibilidad bilang ama. Pinalaki ang binata ng maayos. Pinag-aral. Hanggang sa makapagtapos ng sekundarya, pinili ni Donel na wag nang magpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo dahil tumatanda na rin si Mang Felizardo. Naisip nitong pag-aralan ang tanging pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Donel. Inihahanda nito ang mga kagamitan sa kanilang bahay katayan. Malapit lang ito sa palengke, kaya walang kahirap-hirap niyang nadadala ang mga kinatay na karne ng baka at baboy sa pamilihan. Madalas si Donel na ang gumagawa ng trabaho. Nagpupunta na lamang si Mang Felizardo upang magbenta. Mabuti naman at nagawa mong tapusin ang paglilinis ng mga lamang loob ng baka. May kukuha nun mamayang tanghali, pero ako nang bahala. Sige na, umuwi ka na muna. Umidlip kahit ilang oras. Wika ni Mang Felizardo. Sige po, Lolo. Kumain na po ba kayo? Oo, kumain na ako. Pinagtira kita ng inihaw na tuyo. Alam kong umay ka na sa karneng baboy eh. Oo nga po eh. Mantakin mo, sa loob ng ilang taong pagkakatay ng baboy, parang ayoko nang tignan ng nilutong karni. Sige ho mauna na po muna ako. Wika ng binata. Akmang aalis na sana ito nang may dumating na 2 kalalakian. Hindi nagustuhan ni Donel ang salubong ng mga ito. Hinawi ng pangkatang binata habang papasok sa pwesto ni Mang Felizardo. Aba, talaga nga naman oh. Sige na, Donel. Umuwi ka na. Ako nang bahala sa kanila. Wika ng matanda. Nakangiti pa ng nakakaloko ang isa sa mga kalalakian habang nakatitig kay Donel. Malaki na pala tong apo mo, Mang Felizardo. At mukhang matapang din Hoy, may bubuga ka ba? Baka naman puro hangin ka lang. Wika ng lalaki. Nagulat ang mga ito nang biglang ibagsak ni Mang Felizardo ang hawak na itak sa mesa. Huwag kang magkakamaling lapatan ng kamay ang apo ko. Sisiguraduhin ko, hindi ka na makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Wika ng matanda. Biglang nakaramdam ng kilabot si Donel dahil parang ibang tao ang Lolo Felizardo nakaharap ng mga kalalakian. Maging ang mga ito ay napatras nang magsimulang humakbang paabante ang matanda. Kalma lang po, Mang Felizardo. Naparito lang po kami para kunin yung mga karne na binili ni Amo. Tugon ni Karyas. Kunin niyo ang dapat kunin.
umalis na kayo dito. Marami pa akong gagawin. Wika ni Mang Felizardo. Kinuha ng mga tauhan ni Caryas ang biniling karne. Nagsipag-alisan sa lugar. Ngunit nag-iwan ito ng masakit na titig kay Donel. Sino po ba yung mga tao na yun, Lolo? Ang lalakas ng dating Si Caryas, isa sa mga tao ni Rafael. Wag mo silang alalahanin dahil hindi naman manggugulo ang mga yon hanggat nandito ako. Pansin ko nga po, Lolo. Takot na takot po sila sa inyo Hindi naman sa takot. Alam lang nila ang kalalagyan sa oras na gumawa sila ng gulo dito sa baluarte. Sige na, magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala dito. Wika ni Mang Felizardo. Umuwi na rin si Donel para makapagpahinga. Pagsapit ng hapon ay nagising ito. Muling binalikan ng matanda sa pwesto. Saktong nagliligpit na ng mga gamit si Mang Felizardo. Ubos na rin ang kanilang kinatay para sa araw na yun. Mabuti naman, Lolo, naubos no? Pati yung karning baka ngayong araw. Tulungan ko na po kayo para makapagpahinga ka na din. Wika ni Donel. Wala kang dapat alalahanin. Ayos lang kahit magpuyat tayo ngayon. Wala namang katay bukas Sasamahan mo ko sa kabilang bayan. Maghahanap tayo ng mabibiling baboy. Wala pong problema, Lolo. Alam mo yan, di ba? Gustong gusto kong pumunta sa bayan ng San Andres. Wika ni Donel. Habang nag-uusap ang mga ito, may dalawang lalaking dumating. Batay sa kasuotan nila, napagtanto ni Donel na ang mga kalalakihang ito ay Muslim. Magandang hapon po. Sino po sa inyo si Felizardo? Ako ho ang taong hinahanap nyo. Ano hong kailangan nila? Mangyari po kasi may handa ang gaganapin sa amin at wala kaming mahanap na magkakatay ng baka at ilang piraso ng kambing. Sa hula ko, isang kasalang Muslim ang gaganapin. Pero bakit sa akin kayo lumalapit? Isa pong kakilala nyo ang dadalo ng kasalan at siya din ang nagrekomenda na halal kayo kapag pumatay ng mga hayop na kakatayin. Tugon ng lalaki. Sa mga hindi nakakaalam, ang paniniwalang Muslim ay nahati sa dalawa, halal at haram. Ang halal ay mga bagay na pinahihintulutan ng Quran, samantalang ang haram, mga bagay na ipinagbabawal ng banal nilang kasulatan. Huhulaan ko kung sino nagrekomenda. Si Marwan na naman. Tama po kayo. Maasahan po ba namin ang inyong tulong? Sabihan nyo si Marwan. Darating ako. Wika ni Mang Felizardo. Matapos makipag-usap, kaagad nang umalis ang mga kalalakihan. Sino po yung mga tao na yun, Lolo? Parang mga Muslim Mga kaibigan mula sa komunidad ng mga Muslim. O siya, tapos na ako sa pagliligpit dito. Umuwi na tayo at maganda na mga gamit. Kailangan nating umalis ng maaga. Wika ng matanda. Ito ang unang beses na dadalo si Donel sa handaan ng mga Muslim. Kaya medyo nag-aalangan. Alam ng binata na maraming kaugalian ang hindi dapat suwayin. Natatakot siya na baka hindi sinasadya. Lumabag siya sa mga kaugalian. Lolo, sigurado ka ba? Ayos lang na sumama ako sa'yo. Baka mamaya may kung ano ako magawa, mapugutan ako ng ulo Wika ni Donel. Tumawa ng malakas si Mang Felizardo. Nakakatawa ka talaga. Huwag kang mag-alala.
Hindi ganon ang pamilya ni Marwan. Malalaman mo na lang bukas. Halika na. Medyo nagugutom na din ako eh. Tugon ng matanda. Kinabukasan madaling araw pa lang ay umalis na ang mga ito sa kanilang bahay. Dala-dala ang mga gamit sa pagkatay. Pinuntahan ng mga ito ang komunidad ng mga Muslim sa kabilang bayan. Pagdating sa tahanan ni Marwan, sinalubong sila ng mga kaanak, lalo na ang partido ng mga lalaki. Assalamualaikum, kaibigang Felizardo. Mabuti naman at nakarating ka. Ang bunga kala ko, tatanggihan mo na naman ang aking alok. Wika ni Marwan habang nakatingin kay Lolo Felizardo. Walaikum salam kaibigan. Kailan ba ako tumanggi sa imbitasyon ng isang mabuting kaibigan? Oh, nasa na ang mga kakatayin? Nasa likod ng bahay, pero mamaya na yan. Dahil ilang minuto lang ay magsasagawa ng pahara ang aking mga kapatid na Muslim. Kaya habang nag-aantay, doon muna kayo sa tahanan at magkape. Sige kaibigan. Nga pala si Donel, apo ko. Ikinagagala kitang makilala, Donel. Ako naman ay si Marwan. Akin po ang karangalan. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin, ha? Tugon ng binata habang inaabot ang kamay ni Marwan para magmano. Napakagalang. Mahusay magsalita. Binabati kita, Felizardo. Napalaki mo ng maayos ang batang to. Halika na sa aming tahanan. Wika ni Marwan. Walang kalam-alam si Donel na sa mismong araw na yun, makikilala niya ng lubusan ang taong nagpalaki sa kanya. Habang nagkakape, nag-uusap si Mang Felizardo at Marwan, ngunit hindi ito maintindihan ng binata dahil lingwaheng Malay ang ginagamit ng mga ito. Hinayaan na lang ni Donel, ngunit may nabanggit si Marwan na nakaagaw ng atensyon ng binata. Ito ay ang katagang hantu na ang ibig sabihin ay aswang. Naalala ko pa ang mga panahon na yun, kaibigan. Grabe yung ginawa mo. Wika ni Marwan. Kagad namang sumingit si Donel dahil kahit papano may nalalaman din ito sa lingwahe. Teka, hantu? Hindi ba ang ibig sabihin nun aswang? Wika ni Donel. Napalingon sa kanya si Mang Felizardo at Marwan. Oh, Donel. Pinag-uusapan namin ang mga araw nung medyo bata pa ang Lolo Felizardo mo. Napadpad siya sa pinanggalingan kong bansa, doon sa Malaysia. Nagsanay ng lihim na karunungan ng lolo mo sa lugar na yon. Nang mga panahong yun, napakaraming hantu sa aming nayon. Kaya naman ginamit niya ang mga nalaman upang tugisin at patayin ang mga ito. Wika ni Marwan. Napatingin si Donel sa matanda na noon ay patuloy lang sa paghigop ng kape. Kung titignan ito, hindi mo masasabing may taglay na kakayahan ng matanda dahil medyo patpatin at halos nakayuko na kapag naglalakad. Ngunit naalala ni Donel nang minsang makita si Mang Felizardo, nagtanggal ng pang-itaas na kasuotan. Tadtad ng tattoo ang dibdib at likod nito. Mga letra at simbolong hindi niya maunawaan. Maraming taon na ang nakalipas simula nang mangyari yun at hindi na ito muling naulit. Matagal na panahon na yon, Marwan. Nagretiro na ako eh. Wika ni Mang Felizardo. Kung ganun, totoo pala yung sinasabi ni Mang Marwan? Talagang manunugis kayo ng aswang noon? Tanong ni Donel.
Bigla namang naputol ang pag-uusap ng dalawa. Dahil nagpaalam si Marwan na aalis, kailangan niyang dumalo sa pagsamba. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa. Kailangan ko pang dumalo sa pagsamba. Pagtapos ng pagdarasal, magsisimula na ang pagkatay sa mga hayop na ihahanda sa piging. Sige kapatid, mag-aantay lang kami dito habang naghahanda. Tugon ni Mang Felizardo. Pag-alis ni Marwan, muling pinagpatuloy ni Donel ang pagtatanong. Lo, pwede niyo bang ibahagi sa akin? Paano kayo napadpad sa bansang Malaysia? Hindi ko alam ang tungkol dyan Wika ni Donel. Dahil alam ni Felizardo na patuloy lang siyang kukulitin ng apo. Wala na itong nagawa kung hindi ang magkwento. Kaunting pagbabalik tanaw. Ng mga panong ito, nasa edad 19 si Mang Felizardo. Nakatira sila sa isang pulunang Palawan na malapit sa bansang Malaysia. Pangingisda ang pangunahing pangkabuhayan ng mga tao roon. Ang binatang si Felizardo ay isa sa mga pahinante ng malaking bangkang pangisda. Ilang araw ang inilagi ng mga ito sa laot para manghuli ng iba't ibang isda, pati na rin ng lamang dagat. Nang hindi sinasadyang magkaroon ng aberya sa laot, sumabog ang kanilang makina. Tuluyang lumubog ang bangka. Nagawang makaligtas ni Felizardo, ngunit sa kasamaang palad, nasawi ang 6 sa mga kasama nito. Maliban sa malakas na agos, napakarami ring pating sa lugar. Mabuti na lamang at nakasampa si Felizardo sa isang bahagi ng bangka. Ilang araw siyang nagpalutang-lutang sa karagatan bago mapadpad sa dalampasigan. Tinulungan ito ng ilang residente. Ang mga magulang ni Marwan ang siyang nangalaga sa kanya. Ilang araw na walang malay si Felizardo at nang magising ito, pilit siyang tinatanong ng mga tao, kaso nga lang walang maisagot ang binata dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng mga ito. Kalaunan, nagbalik ang lakas ni Felizardo. Sa tulong ni Marwan, natuto ng salitang Malayang binata at sa bandang huli, nasabi nito kung saan siya nagmula. Nang mga panong iyon, walang malaking bangka sa lugar na maaaring magatid sa kanya pagbalik sa pinagmulan. Kaya kailangan nilang mag-antay ng mga tao mula sa Palawan na dadayo sa isla upang magbaba ng mga huling isda. Kaso nga lang ilang araw ang nakalipas, wala ni isa ang napadpad. Sa loob ng pananatili ni Felizardo sa lugar, natutunan nito ang kultura ng pamayanang kumupkup sa kanya. Nalaman ng binata na Islam ang relihiyong sinasamba ng mga taga roon. Ginalang niya ito. Ang ama ni Marwan ang tinuturing nilang pinuno dahil sa kakaibang taglay na kaalaman sa panggagamot. Namangha ang binata nang minsan itong manood ng panggagamot ng ama ni Marwan. Gamit lang ang mga dasal at hilot. Nagawa nitong pagalingin ang mga simpleng karamdaman ng mga tao. Ngunit hindi lang sa panggagamot natapos ang nalaman ni Felizardo. Napag-alaman din ng binata na napakaraming aswang ang nakatira sa mga kagubatang nakapaligid sa nayon. Isa sa mga katungkulan ng ama ni Marwan ang protektahan ang nayon laban sa mga ito. Minsang nasaksihan ng binata ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Nang minsang may lumapit na tao sa kanilang tahanan, nangingi ito ng tulong dahil nawawala ang kanyang 5 taong gulang na anak. Hindi nagdalawang isip na lumakad ang ama ni Marwan. Marwan, sumama kayo nang makita ng kaibigan mo ang nangyayari sa lugar na ito.
Wika ni Mang Sahid. "O Felizardo, narinig mo hindi ba? Sasama tayo kay Baba." Tugon ni Marwan. Bagaman nag-aalangan, walang nagawa si Felizardo kung hindi sumunod sa sinabi ng taong nag-aruga sa kanya. Nagtungo ang mga ito sa bahay ng taong humingi ng tulong. Nasa kalagitnaan ng malawak na taniman ng niyog at walang bakod sa paligid, kaya maaaring pumasok ang anumang ligaw na hayop nang hindi nila namamalayan. Pagdating sa lugar, hindi na nagsayang ng panahon si Mang Sahid. Nag-ikot ito sa paligid ng bahay para maghanap ng mga palatandaan. Hindi nagtagal, nakakita ito ng ilang bakas ng bata. Marwan, halik kayong dalawa dito. Nakikita nyo ba ang mga bakas na ito? Wika ni Mang Sahid. "Oo, mga bakas ng paa ng isang bata papunta sa loob ng taniman." Bago lang ang bakas na ito at maaaring hindi pa huli ang lahat. Bilisan nyo, magdala kayo ng sulo. Papasok tayo sa taniman. Wika ng matanda. Dali-daling naganda ng sulo si Marwan. Sinundan nito papasok ng taniman. Napakalawak ng tanimang iyon. Kaya naman nahirapan silang hanapin ang bata. Ngunit napansin ni Felizardo na biglang nawala ang mga bakas. Huminto ang mga ito sa tapat ng isang malaking puno. "Mang Sahid, parang naputol na po dito yung mga bakas ah." Wika ng binatang Felizardo. Dali-dali itong pinunta ni Mang Sahid. Nakitang totoo ang sinasabi ni Felizardo. Inilawan nito ang katawan ng malaking puno. Nakita ang mga marka ng kalmot na tila mula sa isang nilalang na may matalas na kuko. Nagkalat sa lugar ang malalaking pusa, kagaya ng tigre at jaguar. Ngunit bilang batikang mga ngaso, kilala ni Mang Sahid ang bakas ng paa ng mga ito. Hindi ito sa tigre o kahit sa anong malaking pusa. Nasa paligid lang ang nilalang. Marwan, akyatin mo ang puno ng marahan. Kung sakaling may makita ka, huwag kang magdalawang isip na tumalon. Wika ng matanda. Dali-dali namang sumunod si Marwan. Ilang segundo lang ang nakalipas ay tumalon nito paibaba. Dali-daling tumakbo. Alam na ni Mang Sahid ang ibig sabihin, kaya hinatak nito ang kamay ni Felizardo palayo sa puno. Maya-maya pa, bumaba ang isang nilalang. Hinagis ni Mang Sahid ang hawak na sulo. Tumambad sa kanila ang isang lalaki. Mahaba ang buhok. Kumikintab ang katawan sa dami ng langis. Kitang-kita din ang mga marka ng dugo sa kanyang bibig. Sa isip ni Felizardo, ito na ang sinasabing hantu. Hindi makakilos ang binata ng mga oras na yun. Lalo pa nang makita nitong namimilipit ang katawan ng nilalang. Gumapang papunta sa kanila. Napakabilis ng kilos nito. Binunot ni Mang Sahid ang kanyang sandata. Isa itong kris na gawa sa tanso. Kaso nga lang nang makalapit ng husto, inundayan nito ng saksak ang nilalang. Sa kasamaang palad na sugatan ng maluba. Tila may kung anong nagtulak kay Felizardo na kumuha ng pamalo. Sinugod ang nilalang. Ngunit nagawa pa rin itong makailag. Isang malakas na sipa mula sa kalaban ang natamo ng binata. Dahilan para tumalsik ito sa malayo. Hindi na malaya ni Felizardo ng mga oras na yun. Ngunit pilit itong bumabangon para saklolohan ang mga kasama na noon ay nakikipagbuno sa nilalang. Hawak-hawak ni Mang Sahid ang kanyang tagiliran
Patuloy siyang nakikipagtuos sa nilalang. Umaagos ang dugo mula sa sugat nito. Alam ni Felizardo, anumang oras ay bibigay na ang katawan ng matanda. Dali-dali nitong dinampot ang sulong inihagis ni Mang Sahid. Inihampas sa likod ng nilalang, dahilan para masunog ito. Mahusay, Felizardo. Apoy ang isa sa mga pangontra sa kanila. Bilisan mo, Marwan. Tapusin na natin ang isang to para mahanap natin ang nawawalang bata. Wika ni Mang Sahid, sabay abot ng hawak nitong Chris kay Marwan. Lumuhod naman ang binata upang magdasal habang nakabuka ang mga palad para sa langit. Nakatingala ito habang binabanggit ang mga kataga. Bismillah, Irrahman Irrahim, Allahu Akbar. Matapos itong mag-usal, dali-daling tumayo si Marwan at sinugod ang nooy natutupok na nilalang. Sinaksak nito sa dibdib ang hawak na sandata hanggang sa tuluyan ng matumba at mamatay. Sa pagkakataong iyon, tinawag naman ni Mang Sahid si Felizardo. Inabot ang mahabang gulok. Ngayon ikaw ang tumapos sa aswang na yan. Pugutan mo siya ng ulo. Wika ni Mang Sahid. Kinuha ni Felizardo ang sandata. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang aswang. Matapos ang laban, nagawa nilang mahanap ang bata. Nakasabit lang ito sa sanga ng puno at walang malay. Salamat naman nagawa nating iligtas ang bata. Pero nasugatan si Mang Sahid. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Wika na Felizardo. Huwag mong alalahanin si Baba. Kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Kaunting pahinga lang. Gagaling si Baba. Wika ni Marwan. Nanlaki ang mga mata ni Felizardo nang makita nitong wala na ang bakas ng kalmot ng nilalang sa tagiliran ng ama na para bang walang nangyari sa kanya. Mang Sahid, bakit nawala yung sugat mo? Saan napunta? Tanong ni Felizardo. Ito ang isa sa mga lihim na karunungang tangan ko, Felizardo. Walang nilalang ang maaaring makapatay sa akin o makapanakit. Halika na, kailangan na nating umuwi. Aabutan tayo ng sala. Wika ni Mang Sahid. Sa mga hindi nakakalam, ang sala ay ang oras ng pagdarasal ng mga kapatid nating Muslim. Balik tayo sa kwento. Ang kaganapang iyon ay naging simula ng pagbabago ng buhay ni Felizardo. Pinag-aralan nito ang kaalamang taglay ni Mang Sahid. Namanga ang matanda dahil sa loob ng ilang taon, nagawa nitong kumpletuhin ang pagsasanay nang hindi napapahamak o bumibigay ang pisikal na katawan. Alam mo ba, ilang taon akong nauna sa'yo, Felizardo, pero naunahan mo pa ako na maperpekto ang aral. Wika ni Marwan. Huwag mong sabihin yan. Mas magaling ka pa rin kung ikukumpara sa akin. Tugon ni Felizardo. Ito ang simula ng pagiging manunugis ni Mang Felizardo. Sa halos kalahati ng buhay nitong pananatili sa lugar nila Marwan, nagawa niyang paunlarin ang kaalaman. Hanggang sa dumating ang pagkakataon para sa pamilya ni Mang Sahid, lumipat sila ng bansa. Sumama si Felizardo, ngunit hindi ito bumalik sa kanyang pamilya. Namuhay ito kasama si Mang Sahid at Marwan. Kalaunan natuntun siya ng mga kapatid. Kinumbinsing bumalik sa Palawan. Ngunit buo na ang pasya ng binata. Nanatili ito sa kanlungan ng mga Muslim at piniling mamuhay mag-isa. Pero sa kabila ng pag-iwas nito sa pamilya, hindi naman magawang tanggihan ni Felizardo ang isang responsibilidad. Ito ay nang iwan sa kanya ang sanggol
na si Donel. Balik tayo sa kasalukuyan. Ganun pala yung nangyari sa'yo, Lolo? Pero bakit mas pinili mong mamuhay kasama sila Mang Marwan? Hindi ba buhay pa yung mga kapatid mo? Tanong ni Donel. Iniiwas ko lang sa gulo ang aking mga kaanak. Donel, dahil sa pinili kong buhay, habulin ako ng mga elementong nais akong patayin upang pagigantihan. Wika ni Mang Felisardo. Isang angka ng malalakas na aswang ang nakabangga ng Lolo Felisardo mo sa probinsyang ito. Biruin mo, kakarating pa lang namin, may kaaway na kaagad. Wika ni Marwan. Dahil sa sarap ng usapan ng dalawa, hindi na namalayan ng mga ito ang takbo ng oras. Tapos nang magdasal ang mga kapatid na Muslim, kasalukuyang inihahanda ang mga hayop na kakatayin. Pero Lo, sino po yung angkan ng malakas na aswang na nakalaban nyo? Tanong ni Donel. Naalala mo ba ang pangkat ni Karyas? Naglilingkod sila sa isang tao na nagngangalang Rafael. Masyadong magulo ang sitwasyon. Marami nang nadadamay ng mga panong iyon. Kaya pinili kong makipagkasundo. Wika ni Mang Felisardo. At ayon dito, ang kasunduang iyon, siya ang magbibigay ng pagkain sa pangkat, kapalit ng pananahimik ng mga ito at hindi pagpatay sa mga tao. Kaya pala pumupunta yung Karyas na yun sa inyo eh. Ngayon naiintindihan ko na. Tara Lolo sa labas. Mukhang natapos na sa paghahanda ang mga tao. Wika ni Donel. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig na kwento. Mas lalong tumaas ang paghanga ng binata kay Mang Felisardo dahil nalaman nito ang nakaraan ng matanda. Pagdating sa likod ng bahay, sinimula ni Mang Felisardo ang pagkatay sa mga baka gamit lamang ang maliit na kutsilyo. Hinawakan nito sa noo ang isa sa mga kakataying hayop. Dinasalan. Matapos ay walang pagdadalawang isip na binaon sa batok nito ang punyal. Tahimik na lumuhod ang baka hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Matagal na panahon na itong nakikita ni Donel. Ngunit namamangha pa rin siya sa tuwing masasaksihan ang pamamaraan ng pagkatay ng matanda. Lolo, bakit ako? Pag kumakatay ako ng baka, kailangan ko pang hampasin ng maso sa ulo bago gilitan. Kayo, walang kahirap-hirap. Parang yung baka pa mismo yung nagbibigay ng buhay niya sa'yo eh. Respeto sa buhay ng mga nilalang Donel. Yan ang susi sa kapayapaan. Igalang mo ang kanilang kaluluwa at magpasalamat. Kusang ipagkakaloob ng hayop ang kanyang buhay para gampanan ang silbi nito sa mundo. Parang ang lalim ng sinasabi mo, Lolo. Pero naiintindihan ko naman. Kailangan mong magpaalam, 'di ba? Tama ho ba? Parang gano'n na nga. O siya, ikaw na ang bahalang magbalat sa mga baka. May ilan pa akong kakatayin. Wika ni Mang Felisardo. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang dalawa. Hanggang sa tuluyan ng matapos ang lahat ng kakatayin. Nagpapahinga ang mga ito habang kumakain ng meryendang inihanda ng asawa ni Mang Marwan. Hindi ka pa rin kumukupas, Felisardo. Napakahusay mo pa rin sa kahit anong larangan. Samantalang ako, kinakalawang na. Wika ni Mang Marwan. Habang nag-uusap ang mga ito, dumaan ang pangkat ni Karyas. Natigilan si Felisardo dahil biglang huminto ang grupo at tumingin sa kanya.
Laking gulat ng matanda dahil nagpatuloy ito sa pagpasok at kahit harangin pa ng mga tao, hindi nagpapigil ang mga ito. Nandito ka lang pala, Tandang Pilisardo. Alam mo ba, kanina ka pa namin hinahanap sa kabilang bayan. O bakit? Anong kailangan nyo? Naibigay ko na ang parte ng amo mo. May pinapasabi si amo at kailangan mo siyang makausap ng personal. Puntahan mo siya ngayon kung ayaw mong magkaroon ng kaguluhan sa lugar na ito. Wika ni Karyas. Tumayo si Mang Marwan at lumapit sa kanya. Anong problema? Bakit parang tinatakot mo mga bisita ko? Anong kailangan mo? Ay ikaw, huwag kang makialam dito ah. Baka ikaw pang… Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Mang Pilisardo ang braso niya. Nakaramdam ng panlalamig si Karyas, dahilan para mapatras ito. Huwag kang manggugulo dito, Karyas. Mukhang nakakalimutan mo ang lugar nyo. Sa oras na may galawin ka sa mga taong nandito, hindi ka na makakabalik sa amo mo ng buo. Matapang ka lang dahil protektado ka ni amo at hindi kita pwedeng galawin. Pero sa oras na magkamali ka, pasensyahan tayo. Sabihin mo kay Rafael, pupunta ko. Lolo, sasama po ako. Gusto kong makita yung Rafael na yan eh. Hindi, Donel. Masyadong delikado para sa'yo ang lugar na yon. Huwag mo kong alalahanin. Hindi nila ako gagalawin. Tugon ni Mang Pilisardo. Ngunit sadyang mapilit si Donel. Sa pangungumbinsi naman ni Mang Marwan, wala itong nagawa kung hindi ang pumayag. Hayaan mong sumama ang binata nang makita niya kung paano mong ilulugar ang mga aswang na yan. Wika ni Mang Marwan. Nagpaalam na ang dalawa dahil tapos na ang kanilang gawain sa nayon. Nagpalit lang ng kasuotan si Mang Pilisardo at pinuntahan si Rafael. Pagdating sa tahanan nito, kaagad silang sinalubong ng mga tauhan sa pangunguna ni Karyas. Nag-aantay si amo sa kanyang sala. Tumuloy na kayo. Wika ni Karyas. Naglakad ang dalawa papasok sa bakuran. Pag-akyat pa lang ni Donel sa tangan, kakaibang kilabot na ang bumalot sa kanyang katawan. Nakita nitong nakaupo ang isang matandang purong puti ang buhok. Maging ang balbas ay puti. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Maligayang pagdating, Pilisardo. Ang akala ko'y hindi mo napapaunlakan ng paanyaya. Maupo ka nang makapag-usap tayo ng maayos. Wika ni Rafael. Nakatayo lang sa likod ni Mang Pilisardo si Donel habang nakatitig ng diretso sa matanda. Hindi na, Rafael. Salamat sa paanyaya. Sabihin mo sa akin, ano ang sadya ng pagtawag mo? Nakita mo naman siguro ang dami ng bilang namin, hindi ba? Sa pagdaan ng panahon, nagkukulang na kami sa pagkain. Hindi na sapat ang bahaging binibigay mo. Alam mo siguro ang mangyayari kapag nakaramdam ng gutom ang mga kalahi ko. Wika ni Rafael. Ramdam ni Donel ang matinding galit kay Mang Pilisardo. Ngunit nanatili itong kalmado. Alam na alam ko ang mangyayari. Bilang taong may isang salita, tutuparin ko ang pangako ko. Dadagdagan ko ang ibibigay na bahagi. Wika ni Mang Pilisardo.
Ngunit laking gulat nito nang biglang magsalita si Donel. Hindi naman siguro pwedeng habang buhay mong kargoy ng mga yan, Lolo. Sila ang gumawa ng problema. Bakit ikaw ang lulutas? Wika ni Donel. Napalingon si Rafael. Tumayo sa kinaupuan. Tama nga naman ang binata. Bakit mo naman sasalawin ang problemang hindi sa'yo, Felizardo? Gusto ko ang binatang ito. Pero nasa iyo ang pagpapasya. Tutuparin mo ang pangako mo o babaliin ang kasunduan. Wika ni Rafael. Matapos ay naglakad na ito papasok ng silid. Umalis na rin ang dalawa. Habang nasa daan, pinagsabihan ni Mang Felizardo ang apo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Donel? Nakasalalay dito ang kaligtasan ng nakararami. Nakita mo ba ang bilang nila? Sa tingin mo, kakayanin ko sila ng mag-isa sa edad kong ito? Alam ko naman po, Lolo, naiintindihan ko. Pero hindi pwedeng habang buhay sasaluin mo sila. Problema na nila kung wala silang makain. Hindi mo nga naiintindihan ng lahat. Hindi sila ang pinoprotektahan ko, Donel. Kung hindi ang mga tao. Pwede kong baliin ang kasunduan. Ngunit ang mananagot naman ito ay ang mga taong walang kamuwang-muwang. Kaya mas gugustuhin ko na ako na ang magsakripisyo kaysa merong mapahamak. Wika ni Mang Felizardo. Nakayuko lang ang binata. Napagtanto na tama ang sinabi ng matanda. Kalaunan, humingi ito ng tawad sa mga ginawa. Pasensya na po kayo, Lolo. Padalos-dalos ako sa pagsasalita eh. Naisip ko din, Lolo, tama yung mga sinabi nyo. Pero kailangan gawa ng paraan ng mga aswang na yun eh. Dahil sa malaot madali, mangyayari ang sinasabi ni Rafael. At yan ang hindi ko hahayaang mangyari. Siguro, Donel, oras na para pag-aralan mo ang lahat ng mga nalalaman ko. Napahinto sa paglalakad ang binata. Nilingon si Mang Felizardo. Sigurado po ba kay Lolo? Tuturuan mo ko? Narinig mo ang sinabi ko. At napagtanto ko din na tama ang mga sinabi mo. Kaya tuturuan kita. Hindi para ipagpatuloy ang ginawa ko, kundi para maging katuwang sa pagpigil sa mga aswag. Bukas na bukas, babalik tayo sa tahanan ni Marwan para simulan ang pag-aaral mo. Pero nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Hindi kita pipilitin. Sa totoo lang, Lolo, natatakot ako eh. Pero kung ang tadhana ang magtutulak sa akin na pag-aralan ko ang kaalaman nyo, sige po, handa na ako. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Marwan. Kinausap ang matandang Muslim. Sigurado ka ba, Iho? Sa oras na magsimula ka, wala nang atrasan. Ang totoo, may takot ako sa posibleng mangyari. Pero kung ito lang ang tanging paraan para makatulong, sige ho, tatanggapin ko ang anumang pagsubok. Kung ganon, maganda ka dahil ngayon mismo, sisimulan ko ang pagsasalin ng kaalaman ko sa'yo. Tanggalin mo ang iyong damit pangitaas. Wika ni Mang Marwan. Sinunod ni Donel ang utos nito. Nakaiga sa sahig. Naglalabas ng ilang lumang aklat si Mang Marwan, mga tradisyonal na gamit pang tattoo. Ang kaalaman na taglay ko ay hindi nakukuha sa pagsasanay, Donel. Ito ay sa pamamagitan ng mga dasal na inilalagay sa iyong katawan. Ngunit hindi lang ito nagtatapos sa pagtatato.
Dadaan ka sa mental at pisikal na pagsubok. Dito malalaman kung magagawa mong paganahin ang kakayahan o magiging permanenteng mantsa lang ito sa iyong balat. Wika ni Mang Pelesardo. Mahabang oras ang ginugol ng dalawang matanda sa paglalagay ng mga dasal. Nagsalitan ang mga ito sa pagtatato. Hindi maipaliwanag na sakit ang nararamdaman ni Donel. Napagtanto ng binata na hindi lang ito basta mga dasal, kung hindi makapangyarihang salita mula sa mga propeta at tagapaglikha. Ilang minuto ang nakalipas. Tuluyang bumalik sa uliratang binata. Tapos na din ang paglalapat ng tattoo sa kanyang katawan. Bagay na bagay sa maputi mong balatang maliliit na itim na guhit. Ngunit ngayon natin malalaman kung magagamit mo ng maayos sa mga dasal. Halika, tumayo ka at sundan mo ko. Wika ni Mang Pelesardo. Kagad namang sumunod ang binata palabas ng tahanan. Wala itong kalam-alam sa mga mangyayari. At habang naglalakad palabas, bigla itong inundayan ng taga ni Mang Marwan. Mabilis na nakailag ang binata, ngunit bahagya pa din itong nahagip ng dulo ng patalim. Anak ng Mang Marwan! Para sa naman yung... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil naramdaman nito unti-unting nawawala ang sakit mula sa natamong sugat. Nang tignan niya, nanlaki ang mga mata ng binata dahil wala na ang sugat. Mukhang tinanggap ng katawan mo ang banal na salita. Mahusay. Ngayon masasabi kong handa ka na nga. Pero wag kang magpapakampante, Donel, dahil hindi pa sanay ang katawan mo sa ganitong pagbabago. Ilang araw ang kailangan mong gugulin bago mawala ang kakaibang pakiramdam. Wika ni Mang Pelesardo. Matapos ang pagsasalin ng kakayahan, nagpatuloy lang sa normal na buhay si Donel. Namangha ang matanda dahil parang baliwala sa kanya ang mga karamdaman. Nagigising ito ng maaga. Masiglang ginagawa ang mga tungkulin sa katayan. Nagagawa pa nitong makapagbenta sa palengke. Nagtataka ako sa iyo, Donel. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? At bakit parang normal lang ang kilos mo? Wika ni Mang Pelesardo. Meron naman po, Lolo, kaso hindi ko lang pinapansin. Itinutuon ko ang atensyon ko sa mga bagay na dapat kong unahin. Tugon ni Donel. Ganun ba? Mahusay kung ganon. O siya, magpahinga ka na. At bukas, maaga pa tayo magtatrabaho. Araw na ng merkado bukas. Wika ni Mang Pelesardo. Kinabukasan. Kakatapos pa lang ng pagkakatay ni Donel nang biglang magdatingan ang pangkat ni Karyas. Alam na nito ang pakay ng grupo, kaya kagad niyang inilabas ang bahaging nakalaan sa mga aswang. Magaling bata. Hindi ka na pala kailangan paalalahanan eh. Wika ni Karyas. Nakatayo lang si Mang Pelesardo sa sulok habang inaantay ang susunod na gagawin ng apo. Namnamin mo ang pagkain ng karneng yan dahil yan na ang huli mong pagkain. Tugon ni Donel habang hawak ang itak. Ito ang ginagamit niya sa pagputol ng buto ng baka. Nahinto sa pagngiti si Karyas. Lalo pa nang maramdaman nito ang kakaibang enerhiya na lumalabas sa katawan ng binata. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mong magsalita. Bakit? Hindi ba... Natigil sa pagsasalita si Karyas
Bigla siyang sinuntok ni Donel. Kailangan ko pa bang magsalita? Kunin mo na ang mga karneng yan. Umalis na kayo dito. Wika ni Donel. Dali-daling tumayo si Karyas habang isinasaayos ang panga na nawala sa pagkakaayos. Walang iya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Tandaan mo, wag na wag kang maglalakad ng mag-isa. Wika ni Karyas. Habang naglalakad palayo, bahagyang humakbang si Donel. Tila nagulat naman si Karyas. Kumaripas ito ng takbo palabas ng bahay katayan. Mukhang natakot ng gusto sa'yo ang isang yun ah. Halika na, tatanghaliin tayo. Wika ni Mang Pelesardo. Kanina pa pala nito pinipigilan ang sarili sa pagtawa. Ngunit alam din ni Mang Pelesardo na maaaring pagsimula ng problema ang ginawa ni Donel. Hindi nga ito nagkamali. Pagsapit ng gabi habang pauwi ang dalawa, galing sila sa palengke. Hinarang ang mga ito ng pangkat ni Karyas. Binalaan kita. Huwag kang maglalakad mag-isa pa uwi, di ba? Wika ni Karyas. Matapos ay bigla itong nagpalit ng anyo. Napatras ang binata, hindi dahil sa natatakot ito, kundi para kumuha ng buwelo. Matapos ay isang malakas sa suntok ang pinakawala ni Donel, dahilan para magdugo ang ilong ni Karyas. Oh, wala naman akong sinabi na natakot ako sa banta mo. Pasensya ka na. Hindi ako kagaya ng lolo ko. Kung siya naawa sa mga taong maaari niyong idamay, hindi ako ganun. Wika ni Donel, sabay bunot ng itak na nakasugbit sa bewang. Muling sumugod si Karyas. Sinalubong naman ito ni Donel. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapuruhan ng binata ang aswang. Makakarating kay amo ang nangyari. Siguradong pagbabayaran mo mga ginawa mo. Wika ni Karyas. Sa palagay mo, hahayaan ko pang makaligtas kayong lahat na nandito. Pasensya na. Tandaan niyo ang mukha ko para kung sakaling magkita tayo sa impyerno, kilala niyo kung sino ako. Wika ni Donel. Muling tumayo si Karyas. Sinugod ang binata. Akmang maglalapit na ang mga ito nang biglang makarinig si Donel ng sigaw. Tama na! Karyas, umatras ka. Kahit kailan, basagulero ka! Napalingon si Donel. Si Rafael ang nagsasalita. Sila ang nagsimula, amo. Sinugod nila kami habang naglalakad. Tugon ni Karyas. Nakita ko ang buong pangyayari. Ikaw ang nagsimula ng kaguluhan. Ipagpaumanhin mo ang asal ng aking tauhan, Pelesardo. Hindi na ito mauulit. Walang problema. Siguro naman, natutunan ng tampalasan mong alaga ang mahalagang leksyon. Ako na ang bahala sa lintik na yan. Pasensya na kung humantong sa ganito ang kabulastugan ng aking tauhan. Sa'yo din, binata. Humihingi ako ng kapatawaran. Wika ni Rafael. Biglang nagulo ang isipan ni Donel. Dahil napansin ito, parang walang nangyayaring higduaan sa pagitan ng dalawang matanda. Sandali lang, hindi ba magkalaban kayo, lolo? Bakit parang walang nangyari? Tama ka, binata. Magkalaban kami ng lolo mo. Pero matagal na panahon na ang lumipas. Nagbago ang lahat ng ito at siya ang nagmulat sa akin ng katotohanan na hindi lang pagkain ng silbi ng mga tao sa aming mga aswang. Ang kasunduang sinasabi ko sa pagitan namin ni Rafael,
Isang pangako sa isa't isa, Donel. Walang aswang mula sa kanyang angka ng papatay ng tao. Wala rin akong papatayin mula sa kanyang angkada. Yung karne na kinokolekta ni Karyas, ano naman ho yun? Yon ang ipinangako ko sa kanila. Hindi sapat ang nakukuha nilang pagkain sa kagubatan. Dahil nangako silang hindi papatay ng mga tao, pinili kong kusang bigyan ng bahagi ng mga kinatay nating hayop ang angka nila. Eto namang Karyas na to, bakit parang tagapagmana ng asyenda kumakaasta? Kulang sa pag-unawa ang taong yan. Hanggang ngayon hindi pa rin niya matanggap na pwede palang mamuhay ang mga aswang at tao sa iisang mundo. Yan ang ipinakita sa akin ng iyong lolo. Wika na Rafael. Matapos ang pag-uusap na yun, umalis na sina Karyas. Hindi naman gaanong maluba ang sugat nito, kaya nagawa niyang mapagaling ang sarili. Sa paglipas ng panahon, tuluyang naunawaan ni Donel ang totoong tungkulin ni Mang Felisardo. Ito ay maging tagapamagitan sa mga tao at aswang. Ipinagpatuloy ng binata ang sinimula ng lolo hanggang isang araw. Huminto sa pagkolekta ng karne sina Karyas. Hindi nila nakitang palakad-lakad sa bayan. Nang bisitahin ni Donel ang tahanan ni Rafael, sira-sira na. Umalis nang walang paalam ang mga aswang sa lugar. Walang nakakaalam kung saan sila napadpad. Sa hula ni Donel, mas minabuti nilang humanap ng panibagong lugar na titirahan. Dahil habang tumatagal, unti-unti nang nagiging moderno ang kapaligiran. Hindi na angkop ang kanilang uri sa makabagong mundo. Sa pagdaan ng panahon, patuloy sa nakasanayang buhay ang binata. Bagaman nag-iisa na lang ito, hindi naman naging malungkot ang buhay ni Donel. Nakapag-asawa ito ng isang babae mula sa nayon ni Marwan. Pinili ng binatang yakapin ang Islam at tuluyang mamuhay ng mapayapa sa bagong mundo. Sa kasalukuyan, isa ng imam si Donel. Hindi natin babanggitin ang pangalan niya sa Muslim dahil yon ang totoo niyang pangalan. Masaya itong nagpapalaganap ng aral ng Quran sa mga kapatid niyang Muslim habang patuloy na pinangangalagaan ang balanse sa pagitan ng mga aswang at tao. Hindi man naging malinaw ang totoong ikinamatay ni Marwan at Mang Felisardo, tumatak naman ang mga aral ng dalawang matanda sa kanyang isipan. Ipinasa ito ni Donel sa kanyang mga anak at mag-aaral. Maliban sa pagiging imam, naging guro din ito sa kanilang komunidad. Bukod sa aral ng Islam, itinuro din ni Donel sa mga ito ang kahalagahan ng buhay ng bawat nilalang at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa lipunan. Sa paglipas sa mga taon, nagsipaglakihan na ang mga anak ni Donel. Nagkaroon ng sariling mga buhay. Ngunit bitbit ng mga ito ang aral mula sa kanilang ama. Bagaman sa kasalukuyan, wala na si Donel. Nananatiling sariwa ang mga kwento nito sa puso ng kanyang mga anak. Ito rin ang dahilan kung bakit nakarating sa atin ang kanyang kasaysayan. Tungkol naman sa bahay katayan, tuluyan itong hininto ni Donel dahil sa pagyakap sa relihiyong Islam. Pinagbili ng kanyang pamilya ang lupang kinakatayuan. Ginamit ang pera para makapagpatayo ng paaralan sa kanilang nayon. Laking pasasalamat ng komunidad sa naging tulong ni Donel. Dahil hindi lang sila nagkaroon ng butihing imam, nagkaroon sila ng butihing tagapagtanggol. Isang simpleng butsyero, naging tagapagtanggol ng mga mamamayan.
Opinyon para sa kwento. Madalas, ito na yung nakakalimutan ng mga modernong tao. Lagi nating naririnig o nakikita sa mga nagbibigay ng komento, hindi totoo yan. Hala, naniniwala ka pa rin dyan? 2024 na, magte-2025 na, naniniwala ka pa rin? Sila yung mga tao na madalas nagpupunta sa mga manggagamot dahil nabibiktima ng mga nilalang o aswang. Madalas din, sila yung mga taong laman ng ating kwento na nabibiktima. Kagaya ng nabanggit sa kwento, yung mga aswang, nilalang o elemento mga kabayan. Lahat kasi sila nakikiangkop sa pagbabago ng mundo eh. Maaaring hindi na sobrang brutal yung imahe na makikita natin sa kanila, hindi na sobrang nakakatakot, o parang normal na tao na talaga sila. Pero yung pag-uugali, mga orasyon, yung aral sa paggamit ng lihim na karunungan, aktibo pa rin sa kanila mga kabayan. Nagiging matalino na lang yung mga yan sa paggamit ng lihim na karunungan upang hindi mabisto ng karamihan. Kaya may mga pagkakataon, nakaka-encounter tayo ng mga hindi mapaliwanag na karanasan, hindi maipaliwanag na karamdaman. Sila mismo ang gumagawa nun mga kabayan. Kaya huwag kayong magpakampante. Makinig sa mga lokal, sa mga lugar na bibisitahin. Ang simpleng pagsunod o pakikinig, maaaring maging bunga ng malaking kaligtasan. Para sa inyong lahat mga kabayan, tandaan walang mawawala kung maniniwala ka. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam.